Isa sa mga bus na natatandaan kong sinasakyan namin pauwi ng Samar nung bata pa ako ay ang Peltrangco mga kasangkay. Kaya namangha ako nang malaman ko na ito pala ang pinakamatandang bus operator sa Pilipinas. At dahil madami din sa inyo ang gustong malaman ang kwento ng kumpanyang to, kaya yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang simula at mga pinagdaanan ng kauna-unahang bus company sa bansa na Peltrangco. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Paki-click na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Magsisimula ang kwento ng Peltrangco nang itatag ng Amerikanong si Albert Lewis Amen kasama ang isa pang Amerikano na si Max Blaus ang isang maliit na transportation company noong July 1, 1914 sa Iriga, Camarines Sur. Tinawag ang kumpanya na Albert Lewis Amen Transportation Company o ALATCO na magiging kauna-unahang bus operator hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa buong Asya. Nagpapakita lang to mga kasangkay kung gaano ka-advanced ang bansa natin ng mga panahon na yon. Nagsimula ang ALATCO sa isang pampasaherong bus na may ruta mula Iriga hanggang Naga. Magiging matagumpay ang negosyong sinimula ni Amen na madadagdagan pa ng mga bus at mga ruta na maghahatid na din ng mga pasahero sa iba pang bayan ng Camarines Sur, Camarines Norte, Albay at Sorsogon. At alam nyo ba mga kasangkay na si Albert Lewis Amen at Max Blaus din ang nagtayo ng Pangasinan Transportation Company o Pantrangco. Itinayo ng dalawa ang Pantrangco noong 1917 na di katagalan ay ibebenta nila sa isa pang Amerikano na si Frank Clark. Bukod pa dyan ay nagtayo din si Max Blaus ng sarili niyang transportation company noong 1918 na tinawag niyang Batangas Transportation Company o BT Company na di katagalan ay mas makikilala bilang Batangas Laguna Tayabas Bus Company o BLTB Company. Matitigil ang operasyon ng ALATCO nang pumutok ang World War II. Matapos ang gyera ay muli ito nag-operate gamit ang mga surplus na US Army truck pero mahihirapan to dahil na din sa pagdami ng mga kakompetensyang bus company. 1950s nang mapunta ang pagmamay-ari ng ALATCO sa pamilya ni Don Nicasio Tuason ng Manila na may pag-aari din sa Eastern Tayabas Bus Company o ETB Company. At sa tulong ng bagong kapital ay nagsimula ang malawakang expansion at rehabilitation program ng kumpanya. Isa sa mga pinaka-importanteng pagbabago ng mga panahon na yon ay ang tinawag na dieselization ng ALATCO kung saan ay i-convert nila sa diesel ang kanilang mga digasolinang bus. Taong 1971 nang ibenta ang ALATCO at ATB Company sa Mantrade Group na pag-aari ng pamilya nila Jose Cojuangco at Manuel Lopa. Sa ilalim ng Mantrade ay pinagsama ang operasyon ng dalawang bus company at ginawang isang kumpanya na lang na tinawag na Pantrangco South Express Incorporated o PSEI na iba lang din sa kilala nating Pantrangco na bumibiyahe pa norte, ang Pantrangco North Express Incorporated o PNEI na pag-aari din noon ng Mantrade. Kayo ba mga kasangkay, naabutan at nakasakay pa ba kayo sa mga bus ng ALATCO o Pantrangco South Express? Pakishare naman sa comment section sa baba. Pagdating ng 1973 ay halos bumagsak ang Pantrangco South Express dahil sa naranasan noong global crisis at pagtaas ng presyo ng gasolina. Malulubog sa utang ang kumpanya na magiging dahilan para i-take over at i-manage to ng mga creditor noong 1974. Sa ilalim ng pamamahala ng grupo ng mga kreditor ng PSEI ay dumaan sa corporate rehabilitation program ang kumpanya. Sa parehong taon ay nadagdag sa operasyon nito ang mga biyaheng Catanduanes, Samar at Masbate. Salamat na din sa pakikipag-tie up nila sa mga ferry operator sa mga nasabing lugar. Noong 1978 naman nang ipakilala ng PSEI ang kanilang mga air-conditioned bus sa mga ruta nito patimog. Nilipat naman nila ang kanilang central office at terminal sa Pasay noong 1980.
At noong 1981, nang maikonekta ng Pantrangco South Express sa Luzon ang halos lahat ng probinsya ng Leyte at Samar. Gamit naman ang kanilang passenger at vehicle ferry ay pinasok din ng kumpanya ang sea transport business na ikokonekta ang mga port ng Matnog, Sorsogon at Allen sa Northern Samar. Taong 1984 nang formal ng palitan ang pangalan ng Pantrangco South Express Incorporated sa mas kilala na natin ngayon na Peltrangco Service Enterprises Incorporated. Makalipas ang 2 taon noong 1986 ay sinimula ng Peltrangco ang kanilang Luzon, Visayas, Mindanao Run o Luzbi Mindaran na kauna-unahang bus at ferry operation na unang magkokonekta sa mga isla ng Luzon, Visayas at Mindanao. Nasundan pa to ng mga cargo truck at mga air-conditioned bus sa pagsisimula ng kanilang expansion sa Mindanao. Noong 1999 nang mapasakamay ng laging at automotive tycoon na si Jose Pipito Alvarez ang Peltrangco sa pamamagitan ng kanyang firm na Penta Pacific Corporation. Noong 2000 nang ipakilala ng Peltrangco ang kanilang 29-seater Gold Service Bus na unang pinatakbo sa mga pangunahing lungsod sa Bicol Region. Ang bus ay may sariling stewardess na kasama sa mga crew na nagbibigay sa mga pasahero ng serbisyo na para kang nasa eroplano. Hindi lang yan ang ipinatter nila sa airline mga kasangkay dahil noong 2001 ay ipinatupad din ng Peltrangco ang passenger check-in at baggage tag system procedure para sa seguridad at kaginhawaan ng kanilang mga pasahero. Kaya nga isa ang Peltrangco sa naging simbolo ng pagbabago at pag-unlad pagdating sa industriya ng transportasyon sa bansa. Pagpasok ng 2000s ay nagpatuloy pa din ang pag-unlad ng Peltrangco. Sinuportahan ng kumpanya ang proyekto ng gobyerno noong 2002 na Strong Republic Nautical Highway na nagbukas ng oportunidad sa pakikipagkalakalan, komersyo at turismo sa Western Visayas. 2003 nang itayo ang Peltrangco Central Station sa Pasay na mayroong automated passenger at baggage check-in system, fully air-conditioned na departure area at mga staff na 24 oras na naka-duty para mapanatili ang kaligtasan, kaayusan at kalinisan ng estasyon. Noong 2004 naman nang buksan ang ruta ng Peltrangco mula Manila hanggang Diosdado Macapagal International Airport sa Clark, Pampanga na di katagalan ay palalawakin pa hanggang Subic. 2005 itinayo ang common terminal ng Peltrangco sa Cubao, Quezon City. Sa ngayon ay mayroon ng 34 na terminal at substation ng kumpanya na hindi lang para sa mga pasahero kundi ginagamit din para sa pagre-repair, maintenance at pagre-refuel ng kanilang mga bus. Noong 2010 nang ilabas ng Peltrangco ang kanilang bagong deluxe service na tinawag nilang Peltrangco Airbus 380 na dinagdag nila sa kanilang executive class fleet. Mayroon tong 26 na fully reclined na upuan na may leg rest, 2 flat screen TV sa harap at sa likod, mayroon ding stereo surround system at DVD, at higit sa lahat ay mayroong malinis na onboard comfort room o CR. At sa loob nga ng 108 taon ay patuloy pa din ang Peltrangco sa paghahatid ng kanilang mahusay na serbisyo sa mga Pilipino. Mapa-ordinary man, aircon o first class ay maihahatid ng Peltrangco ang mga Pinoy gamit ang kanilang 250 mga bus na bumibiyahe sa mga ruta ng Southern Tagalog, Bicol, Eastern Visayas at Mindanao. At bagamat umabot na ng mahigit 1 siglo ay magpapatuloy pa din ang pangako ng Peltrangco na biyaheng masaya, serbisyong subok na para sa mga Pilipino sa maraming taon pa na darating. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Peltrangco? Isa din ba kayo sa mga madalas na sumasakay dito? Pakishare naman ang mga kwentong Peltrangco ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.